Bago tayo mag-umpisa sa ating storya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang naghahanda tayo sa kwentong ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka ikaw na ang susunod na mabati sa ating istorya. Sa dulo ng bayan ng San Aurelio, may isang lumang terminal na hindi na gaanong pinapansin ng mga may sasakyan, ngulit buhay na buhay pa rin para sa mga taong walang ibang maaasahan kundi ang araw-araw na pasada. Tingi-tinging paninda at pag-asang sa bawat gabi ay may mauuwing kaunting pera. Doon, sa ilalim ng kumukurap-kurap na poste ng ilaw, palaging makikita ang isang dalagang may bitbit na bilaw ng balot at maliit na termos ng suka. Siya si Maristela Quirante, ngulit mas kilala sa terminal bilang Tela. "Balot po kayo dyan, mainit-init pa po." Mahinang ngunit malinaw niyang tawag habang dumaraan ang ilang pasahero sa gilid ng waiting shed. Hindi kagandahan ang suot niya, kupas ang t-shirt, nakabalot sa leeg ang lumang tawalya at palaging nakasuot ng goma sa paa kahit maulan. Pero sa kabila ng payak niyang itsura, kapansin-pansin ang linis ng kanyang mukha at ang tahimik na tapang sa kanyang mga mata. Hindi siya iyong klase ng babaeng madaling mapaiyak sa pang-aasar, ngunit hindi rin siya iyong matapang na naghahanap ng gulo. Natutunan niyang mabuhay sa gitna ng hirap nang hindi kinakailangang maging bato ang puso. "Oy, Tela!" Sigaw ni Berto Sagpang, isang driver ng jeep na nakaupo sa hood ng sasakyan habang naninigarilyo. Nagtawanan ng ilang tambay na kasama niya. Si Lando Kulisap, isa pang tsuper na kilala sa pagiging mapang-asar, ay sumingit pa. "Baka naman may kasamang libreng ngiti yan, Tela. Para naman sumarap kainin ng balot mo." Tumigil sandali si Tela, ngumiti ng pilit at saka mahinahong sumagot. "Kung ngiti po ang gusto ninyo, libre yon. Pero kung balot, 12 pesos pa rin, hindi nakakabusog ang pang-aasar." Napatingin ng ibang pasahero at may ilang natawa, hindi dahil sa pangungutya, kundi sa mahinahong sagot niya. Napailing si Berto at kunwaring nainis pero hindi na nakasagot. Sanay na si Tela sa ganung eksena. Bata pa lang siya, pinalaki siya ng kanyang lola na si Nanay Puring sa aral na kahit mahirap ka, hindi ibig sabihin ay kailangan mong yumuko sa lahat ng insulto. Noong buhay pa si Nanay Puring, madalas nitong sabihin habang nagsasampay ng nilabhang damit, "Tela, ang mahirap pwedeng walang pera, pero wag na wag kang papayag na mawalan ka ng dangal. Kapag nawala yon, mas mahirap bawiin kesa pera." Ngunit patay na si Nanay Puring. Naiwan kay Tela ang barong-barong sa gilid ng relyes, ang lumang rosaryo ng lola at ang responsibilidad sa bunsong kapatid niyang si Nilo. 11 taong gulang pa lang si Nilo. Payat, maputla, at madalas ubuhin lalo na kapag malamig ang gabi. Sabi ng health center, kailangan siyang dalhin sa mas malaking ospital sa lungsod para ma-check ng maayos ang kanyang baga. Pero paano yun magagawa ni Tela kung minsan kulang pa ang kinikita niya para sa bigas at gamot? Tuwing umaga, tumutulong si Tela sa karinderya ni Aling Siona lapit sa palengke. Siya ang naghihiwa ng gulay, naghuhugas ng kaldero at nag-aayos ng mesa bago dumagsa ang mga trabahador na bumibili ng almusal. Si Aling Siona, isang byunadang mataba ang pangangatawan at malakas ang boses, ang tumatayong inahina niya. "Anak, kumain ka muna bago ka umalis mamaya," sabi ni Aling Siona habang sinasandok ang natitirang ginisang munggo sa maliit na lalagyan. "Anong nakakahiya na? Lagi na lang po kayong nagbibigay," sagot ni Tela. "Anong nakakahiya? Mas nakakahiya kung hahayaan kang magtinda ng gutom. Tsaka sabihin mo sa kapatid mo, ubusin niya ito, wag puro sabaw, kailangan niya ng laman." Ngumiti si Tela, ngunit may kirot iyon. Sa bawat taong gumagawa ng mabuti sa kanya, naaalala niya kung gaano kaliit ang kaya niyang ibalik. Bukod kay Aling Siona, isa rin sa madalas tumulong sa kanya si Mang Asyong, ang matandang dispatcher sa terminal. Hukot na ang likod nito, manipis na ang buhok, ngumit matalas pa rin ang mata sa mga kahina-hinalang tao. Siya ang madalas magtaboy sa mga lasing na nanggugulo kay Tela. "Dito ka lang sa may ilaw, hiha," paalala ni Mang Asyong tuwing magdidilim. "Huwag kang lalayo sa may bodega, maraming hindi magandang nangyayari ron."
Opo, Mang Asyong. Sagot ni Tela, kahit minsan ay napipilitan siyang lumayo kapag matumal ang benta at kailangang habulin ang mga pasaherong bumababa sa kabilang kanto. May isa pa siyang kaibigan, si Dalisay Bansil, o Dali, isang dalagang nagtitinda naman ang sampagita. Mas madaldal ito kaysa kay Tela, mas palabiro at mas palaban sa mga manyak sa terminal. Kung ako sa'yo, Tela, matagal ko nang binuhusan ng suka sa matayang si Berto. Bulong ni Dali minsang narinig ang pangaasar ng mga tsuper. Baka ikaw ang makulong, hindi siya, natatawang sagot ni Tela. E di makulong, basta bago ako kunin ng barangay, sisiguraduhin kong maanghang ang mukha niya. Napangiti si Tela, ngulit hindi nagtagal ang gaan ng loob niya dahil sa kabilang dulo ng terminal nakita niyang papalapit si Griselda Morante. Kahit malayo pa, kilala na niya ang tunog ng takong nito sa simento. Si Griselda ang lending collector na nagpapautang sa mga tindera at driver, ngunit kapalit noon ay interes na halos dumoble linggo-linggo. Makapal ang kolorete nito, matalas ang kilay, at laging may hawak na maliit na notebook na parang listahan ng mga taong hawak niya sa leeg. "Oh, Maristela, 3 linggo ka nang atrasado." Napahigpit ang hawak ni Tela sa bilaw. "Ate Griselda, pasensya na po. Nagkasakit po ulit si Nilo, pero magbabayad po ako kahit kalahati ngayong linggo." "Kalahati?" Tumaas ang kilay ni Griselda. "Akala mo ba tindahan ito ng awa? Hindi ako nagpapakain ng kapatid mo. Utang ang pinag-uusapan natin." Lumapit si Dali, halatang pigil ang inis. "Griselda, alam mo namang nagtitinda lang siya. Hindi naman siya tumatakbo." Biglang humarap si Griselda kay Dali. "Ikaw ba ang magbabayad? Kung hindi, manahimik ka." Napakagatlabi ni Tela. Ayaw niyang lumaki ang gulo. "Magbabayad po ako. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting panahon." Ngumiti si Griselda. "1 buwan. Kapag hindi ka nakabayad, kukunin ko ang barong-barong ninyo. May pinirmahan kang papel, tandaan mo yan." Nang umalis si Griselda, parang mas bumigat ang hangin sa paligid. Hawak ni Tela ang bilaw, ngunit naninginig ang kanyang daliri. Hindi niya pwedeng mawala ang bahay nila. Kahit maliit iyon, kahit tagpi-tagpi ang bubong, iyon ang huling alaala ni Nanay Puring. Doon din natutulog si Nilo. Doon niya pinapahid ang langis sa dibdib ng kapatid kapag inaatake ng ubo sa gabi. "Hindi niya pwedeng gawin iyon, Pilala," sabi ni Dali. "May pinirmahan ako," mahinang sagot ni Tela. "Noong dinala ko si Nilo sa klinik, wala akong ibang malapitan." "Dapat magsumbong tayo kay Kapitan Roldan." Napatingin si Tela sa barangay hall na nasa kabilang kalye. Sa labas niyon, nakapaskil ang mukha ni Kapitan Roldan pagsisihan, nakangiti sa tarpulin na may malaking pangakong serbisyo para sa mahihirap. Ngunit alam ng lahat sa terminal na mas mabilis itong kumilos kapag may kasamang sobre ang reklamo. "Hindi tayo papansinin ni Kapitan," sabi ni Tela. "Mas kilala niya si Griselda kaysa sa atin." Sa kabilang mundo naman ng lungsod, malayo sa lumang terminal at amoy ng sukat balot, nakaupo si Calviero Mondragon sa loob ng malamig at malawak na opisina sa 32 palapag ng Mondragon Tower. Tahimik siyang nakatingin sa mga dokumentong inilatag sa kanyang mesa. Hindi siya ang tipo ng mayamang mahilig magpasikat. Laging plansyado ang suot, simple ang relos, at bihira kung ngumiti. Ngunit sa likod ng katahimikan niya ay isang lalaking sanay magdesisyon para sa libu-libong empleyado. "Sir, may discrepancy na naman sa foundation accounts," sabi ni Oriel Santillan, isa sa mga junior accountant na nanginginig pa ang kamay habang hawak ang folder. Tumingin si Calviero. "Magkano?" "Hindi pa po final, sir, pero posibleng milyon ang nawawala. May mga pangalan po ng beneficiaries na hindi namin ma-verify." Hindi agad sumagot si Calviero. Ang Mondragon Foundation ang proyektong pinakamahalaga sa kanya dahil iyon ang ipinangalan niya sa yumaong na ina. Para iyon sa mga batang may sakit, mga mahihirap na nangangailangan ng gamot at mga pamilyang hindi kayang magbayad sa pribadong ospital. Kung may nagnanakaw mula roon, hindi lang pera ang ninanakaw nila, buhay ang tinatapakan nila. "Walang makakaalam muna nito," madiin niyang sinabi. "Ipadala mo sa akin ang kopya, directly, huwag sa legal department." Napatigil si Oriel. "Sir, kahit po kay Attorney Lisandro?"
lalo na sa kanya. Hindi alam ni Oriel kung bakit, ngulit tumundak siya. Sa labas ng opisina, tahimik na nagmamasdan si Attorney Lisandro Velez, ang legal advisor ng kumpanya. Malinis itong manamit, laging may maamong ngiti, ngunit malamig ang tingin tuwing hindi siya nakikita ng mga tao. Kasablat nito si Teofrido Mondragon, pinsan ni Calviero, na matagal nang naghihintay ng pagkakataong maagaw ang kapangyarihan sa kumpanya. Lumalim na ang paghahalongkat niya, sabi ni Lisandro kay Teofrido sa isang pribadong tawag. Kapag nakuha niya ang buong thrill, tapos tayo. Kung ganon, malamig na sagot ni Teofrido, unahan natin siya. Kinagabihan, bumalik ang kwento sa lumang terminal. Maulan ang langit. Ang mga ilaw sa kalsada ay parang nalulunod sa ampon. Isa-isa nang umuuwi ang mga tindera at ang ilang jeep ay nakapila na lang na parang mga pagod na hayop sa dilim. Si Tela, kahit basang-basa na ang laylayan ng palda, ay patuloy pa ring naglalakad bitbit ang natitirang balot. "Uwi ka na, Hiya," tawag ni Mang Asyong mula sa kubol ng dispatcher. "Delikado na ang gabi." "3 na lang po ito, Mang Asyong. Kapag naubos ko, may pambili na po akong gamot ni Nilo bukas." Napabuntong hininga ang matanda. "Matigas talaga ulo mo." Ngunit bago pa makalayo si Tela, napansin niya ang isang itim na SUV sa may lumang bodega sa dulo ng kalsada. Hindi iyon karaniwang nagpaparada roon, masyadong mamahalin ng sasakyan para sa lugar na iyon. Madilim ang tinted na salamin at bahagyang nakabukas ang likod na bahagi na tila hindi na isara ng maayos. Tumigil si Tela. May narinig siyang kalabog. Mahina lang, parang may tumama sa loob ng sasakyan. Tumingin siya sa paligid. Walang tao maliban sa 2 lalaking naka-jacket na mabilis na sumakay sa motorsiklo at umalis palayo. Hindi niya nakita ang mukha ng mga ito, ngunit napansin niya ang pagmamadali nila. "Hiya!" sigaw ni Mang Asyong nang makitang lumalapit siya sa direksyon ng bodega. "Sabi ko sa'yo huwag kang pupunta roon." Pero muling may kumalabob mula sa likod ng SUV. Napahawak si Tela sa maliit na flashlight na nakasabit sa baywang niya. Ramdam niya ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Ang isip niya ay nagsasabing tumakbo na siyang pauwi. May kapatid siyang naghihintay. May utang siyang kailangang bayaran. Wala siyang laban sa kung anuman ang nasa likod ng sasakyang iyon. Ngunit naalala niya ang tinig ni Nanay Puring. "Kapag may nangangailangan ng tulong at kaya mong tumulong, anak, huwag mong gawing dahilan ang takot para talikuran siya." Dahan-dahan lumapit si Tela sa SUV, bitbit ang bilaw ng balot sa isang kamay at flashlight sa kabila. Bawat hakbang niya ay tila mas mabigat kaysa dati. Sa paligid, tanging patak ng ulan sa yero ng lumang bodega at malayong ugong ng jeep niyang maririnig. Nang makarating siya sa likod ng SUV, napalunok siya. "May tao po ba dyan?" nanginginig niyang tanong. Walang sumagot, ngulit may mahinang ungol. Itinutok niya ang flashlight sa siwang ng likod ng SUV. Sa loob, may aninong gumalaw. Napaatras siya sa takot, halos mabitawan ang bilaw. Ngulit nang narinig niya ang pigil na paghinga mula sa loob, nawala ang kalahati ng takot niya at napalitan ng awa. "Diyos ko!" bulon niya. Mabilis niyang hinila ang hawakan ng pinto sa likod. Una ay ayaw bumukas, kaya ginamit niya ang 2 kamay. Nang bumigay ito, sumalubong sa kanya ang amoy ng dugo, pawis at basang tela. Napako siya sa kinatatayuan. Sa loob ng likod ng SUV, may isang lalaking nakagapos ang mga kamay, may takip ang bibig, duguan ang kilay at halos hindi na makadilat. Hindi niya kilala ang lalaki. Hindi niya alam na ang taong nasa harap niya ay isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Sa mga mata ni Tela, isa lang itong taong iniwan sa dilim para mamatay. Nanginginig niyang ibinaba ang bilaw ng balot. Sir, naririnig ninyo ba ako?" Mahinang gumalaw ang lalaki. Sa kabila ng takip sa bibig, pilit itong sumilita ngunit ungol lang ang lumabas. Tumingin si Tela sa madilim na kalsada.
Baka bumalik ang mga lalaking umalis, baka siya naman ang isunod, baka madamay si Nilo, baka ito ang gabi na babaguhin ang lahat ng natitira niyang tahimik na buhay. Pero hindi niya kayang isara ang pinto at magkunwaring walang nakita. Lumapit siya, nanginginig ang kamay, at dahan-dahang tinanggal ang tela na nakatakip sa bibig ng lalaki. Humabol ito ng hininga, parang taong matagal na nalulunod. "Tulong!" halos pabulong nitong sabi. "Tutulungan ko po kayo," sabi ni Tela kahit nanginginig na ang boses niya. Duguan ang labi ng lalaki, ngunit pilit siyang tinitigan. May gusto itong sabihin, may pangalang pilit kumakawala sa bibig niya. Teo Frido. Hindi maunawaan ni Tela ang ibig sabihin niyon. Ang alam lang niya ay kailangan niyang kumilos bago mahuli ang lahat. "Mga siyong!" sigaw niya sa gitna ng ulan. "Tulungan niyo ako! May tao rito! May lalaking nakatali!" Mula sa malayo, nataranta si Mang Asyong at tumakbo papalapit kahit hirap na ang tuhod. Si Tela naman ay patuloy na hinahawakan ng malamig na kamay ng estranherong lalaki. Sa gabing iyon, hindi pa niya alam na ang simpleng paglapit niya sa isang itim na SUV ang hahatak sa kanya palabas sa maliit niyang mundo. Hindi pa niya alam na ang lalaking nililigtas niya ay may mga kaaway na kayang bumili ng pulis, abogado at buong barangay. Hindi pa niya alam na ang kabutihang ginawa niya nang walang hinihinging kapalit ay magiging simula ng unos, panganib at pag-asang hindi niya kailanman inakala. Ang alam lang ni Tela, may taong naghihingalo sa harap niya. At kahit isa lamang siyang dalagang nagtitinda ng balot sa kanto ng luma terminal, pinili niyang hindi tumalikod. Hindi na naramdaman ni Tela ang lamig ng ulan habang hawak niya ang kamay ng lalaking nasa likod ng SUV. Ang dating tahimik na dulo ng lumang terminal ay biglang napuno ng kaba, hiyawan at yabag ng nagmamadaling paa. Mula sa kubol ng dispatcher, pasuray-suray ngunit mabilis na tumakbo si Mang Asyong. Hawak ang luma niyang payong na halos baliktarin ng hangin. "Anong nangyari rito, Hiha?" hingal niyang tanong nang makita ang dugo ang lalaki sa loob ng sasakyan. "Mang Asyong, nakatali po siya. Kailangan natin siyang mailabas," sagot ni Tela. Halatang nanginginig ngunit pilit na pinatatatag ang sarili. "Baka bumalik ang gumawa nito." Sumilip si Mang Asyong sa loob ng SUV at napamura sa gulat. "Diyos ko, buhay pa ba siya?" Mahinang gumalaw ang lalaki. Kahit halos wala ng lakas, pilit nitong inangat ang ulo, parang sinusubukang tandaan ang mukha ng babaeng unang lumapit sa kanya. Duguan ang gilid ng kanyang noo, may pasa sa pisngit at ang puting polo niya ay marumi na sa putik at dugo. "Tubig," mahinang bulong niya. Agad binuksan ni Tela ang maliit na buti ng tubig na baon niya para sa pagtitinda. Dahan-dahan niya itong inilapit sa labi ng lalaki, ngunit hindi niya pinainom ng marami dahil baka mabulunan ito. "Dahan-dahan lang po," sabi niya. "Mailalabas namin kayo rito." "Delikado," halos pabulong na sabi ng lalaki. "Umalis kayo." Nagtinginan sina Tela at Mang Asyong. Halip na magpasalamat agad, babala ang unang malinaw na sinabi ng estransyero. Ibig sabihin, hindi ordinaryong pambubugbog ang nangyari. May mga taong baka nasa paligid pa rin. May mga matang nakamasid sa dilim. "Hindi ka namin pwedeng iwan," matigas na sabi ni Tela. "Kung delikado, mas lalo kang kailangang mailayo rito." Hinila ni Mang Asyong ang maliit na utsilyong ginagamit niya sa pagputol ng tali sa mga bagahe ng pasahero. Dahan-dahan niyang pinutol ang gapos sa kamay ng lalaki habang nakabantay si Tela sa kalsada. Bawat tunog ng motor sa malayo ay nagpapabilis sa tibok ng puso niya. Bawat anino sa gilid ng bodega ay tila lalaking may dalang baril. Nang tuluyang makalag ang mga kamay ng lalaki, napadaing ito sa sakit. May bakas ng pagkakadiin ng pulso niya. Hindi ito sugat ng simpleng tali lamang, halatang matagal siyang ginapos at pinahirapan. "Kailangan natin ng sasakyan," sabi ni Tela. "May tricycle si Tim yung sa likod ng terminal, pero baka tulog na iyon. Gisingin ninyo po, ako muna ang magbabantay sa kanya." Napatitig si Mang Asyong kay Tela. "Hiha, huwag kang magpakabayani. Hindi natin alam kung sino ito. Lalo na po kung hindi natin alam, baka walang ibang tutulong sa kanya." Napailing ang matanda, mulit tumakbo pa rin siya papunta sa likod ng terminal. Naiwan si Tela sa tabi ng SUV kasama ang lalaking halos wala ng malay.
Inilapit niya ang bilaw ng balot sa ilalim ng bukas na pinto para hindi mabasa. Saka hinudbad ang tuwalyang nakapulupot sa leg niya at ipinunas sa dugo sa gilid ng noo ng lalaki. Anong pangalan ninyo? Saglit itong pumikit. Tila hirap paghiwa-hiwalayin ang sakit at alaala. Calviero. Sir Calviero, ulit ni Tela. Hindi alam kung tama ang pagkakarinig niya. Ako po si Tela, Maristela. Huwag pong matulog ha, kausapin niyo lang po ako. Tumingin ito sa kanya. Sa kabila ng dilim, napansin ni Tela na iba ang mata ng lalaki. Hindi lasing, hindi tambay, hindi rin mukhang kriminal. May bigat sa tingin nito, parang taong sanay magtago ng maraming problema sa likod ng katahimikan. Bakit? Mahinang tanong niya. Bakit mo ako tinulungan? Hindi agad makasagot si Tela. Sa loob-loob niya, tanong din yun ang sa sarili niya. Bakit nga ba? May kapatid siyang may sakit, may utang siya sa Griselda, may bahay silang pwedeng mawala. Kung madamay siya sa gulo ng ekstranherong ito, sino ang mag-aalaga kay Nilo? Pero nang makita niya ang dugo sa mukha ng lalaki, isa lang ang naisip niya. Kasi buhay pa po kayo. Sagot niya. At habang buhay pa ang tao, hindi dapat iniiwan. Napapikit si Calviero. Parang may tinamaan sa loob niya sa sagot ni Tela. Ilang segundo siyang hindi kumibo hanggang sa muli niyang sambitin ang pangalang kanina pa gumugulo sa isip ni Tela. Teofrido, kaaway ninyo po ba iyon? Hindi na nakasagot si Calviero dahil mula sa kabilang kalsada ay narinig ang pagdating ng tricycle. Si Mang Asyong ang nasa unahan habang nagmamadaling nagmamaneho si Temyong, ang payat na tricycle driver na madalas matulog sa garahe kapag walang pasahero. Ano ba tong pinapasok ninyo sa akin, Mang Asyong? Reklamo ni Temyong, ngunit nang makita ang lalaki ay nanlaki ang mga mata nito. Ay, santo sielo! Patay ba yan? Hindi pa, sagot ni Tela, kaya bilisan natin. Tinulungan nila si Calviero na makababa mula sa likod ng SUV. Halos bumigay ang tuhod nito, kaya sinalo siya ni Mang Asyong sa isang braso at ni Tela sa kabila. Mabigat siya para sa katawan ni Tela, ngunit hindi siya bumitaw. Ramdam niya ang init ng dugo sa kanyang palad at lalo lang tumindi ang kaba niya. Sa health center ba? Tanong ni Temyong. Hindi, nasagot ni Mang Asyong. Sarado na yun at baka kung sino pa ang nandoon. Dalin natin kay Doktora Solain. Kilala ni Tela si Doktora Solain Arandia. May maliit itong klinik sa kanto ng Del Rosario Street, mga 10 minuto mula sa terminal. Hindi man malaki ang klinika, marami ang nagtitiwala rito dahil hindi nito tinatanggihan ang mahihirap kahit kulang ang pambayad. Pinasakay nila si Calviero sa loob ng tricycle. Umupo si Tela sa tabi niya para alalayan siya, habang si Mang Asyong ay sumiksik sa likod. Iniwan ni Tela ang bilaw ng balot sa kubol ng dispatcher, ngunit hindi niya napansin na may maliit na bagay mula sa bulsa ng jacket ni Calviero ang nahulog sa loob ng bilaw. Isang itim na flash drive na bahagyang nabasa ng ulan. Umandar ang tricycle sa madilim na kalsada. Habang lumalayo sila sa SUV, tumingin si Tela sa likuran. May pakiramdam siyang may nakatingin sa kanila mula sa bodega, ngunit wala siyang makita kundi dilim at patak ng ulan. Hindi pa sila nakakalayo nang may 2 motorsiklong sumulpot mula sa gilid ng kalsada. Temyong, mahina ang ngunit madiing sabi ni Mang Asyong, bilisan mo. Bakit? May sumusunod. Napalingon si Tela. 2 lalaking nakahelmet ang kasunod nila. Hindi niya makita ang mukha, ngunit ramdam niya ang panganib. Isa sa mga lalaki ay nakita niyang umalis kanina mula sa paligid ng SUV. Sir Calviero, bulong ni Tela, kilala ninyo po ba sila? Mahina itong dumilat. Nang makita ang ilaw ng motorsiklo sa likuran, bahagya siyang napaupo kahit hirap. Huwag kayong hihinto. Temyong, sigaw ni Mang Asyong, kumanan ka sa eskinita. Biglang kumabig ang tricycle sa makitip na daan na puno ng lubak. Nakakapit si Tela kay Calviero para hindi ito tumama sa bakal. Umungol ito ng sakit, ngunit hindi nagreklamo. Dumaan sila sa likod ng palengke, sa pagitan ng mga saradong pwesto at tampak na kahon ng gulay. Sumunod pa rin ang motorsiklo, ngunit nahirapan ito sa makitip na daan. Lord, kung makakaligtas ako rito, hindi na ako matutulog sa garahe, sigaw ni Temyong habang todo piga sa silinyador. Sa kabila ng takot, muntik nang matawa si Mang Asyong. Mamaya ka na magdasal, diretso! Paglabas nila sa kabilang kanto, nakita na nila ang maliit na klinik ni Doktora Solain. Bukas pa ang ilaw sa loob. Malamang may pasyente pa o nag-aayos pa ito ng gamit.
Halos hindi pa huminto ang tricycle nang tumalong si Tela baba. Doktora! Doktora Sulain! Kailangan po namin ng tulong! Bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Nakasuot pa ng puting coat, may hawak na stethoscope. Tela, anong nangyari? Nang makita nito si Calviero, biglang nawala ang kulay sa mukha niya. Diyos ko, bulong ni doktora. Mr. Mondragon? Tanong ni Tela. Kilala ninyo po siya? Hindi agad sumagot ang doktora. Agad nitong pinasakay si Calviero sa loob ng klinik at ipinahiga sa examination bed. Isinara ni Mang Asyong ang pinto habang si Temyong ay kinakabahang sumilip sa labas. Si Calviero Mondragon siya, sabi ni doktora habang gilugupit ang bahaging duguan ng manggas nito. May-ari ng Mondragon Medical Network. Dati akong volunteer doctor sa foundation niya. Parang may lamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Tela. Milyonaryo po siya. Halos hindi makapaniwalang tanong ni Tela. Oo, at kung may gumawa sa kanya nito, hindi ordinaryong tao ang kalaban natin. Hindi nakapagsalita si Tela. Ang lalaking akala niyang simpleng biktima lang sa likod ng SUV ay isang taong kilala pala sa buong lungsod. Isang taong may kumpanya, ospital at pangalan na naririnig lamang niya sa radyo kapag may relief operation o medical mission. Ngunit sa sandaling iyon, wala sa itsura ni Calviero ang kapangyarihan. Nakahiga siya roon, duguan, bugbog at pilit lumalaban sa antok na dulot ng sakit. May bali ba siya? Tanong ni Tela. Titingnan ko pa, sagot ni Doktora Solen. May tama sa ulo, pero conscious siya. Kailangan siyang maobserbahan. Tela, kumuha ka ng malinis na benta sa kabinet. Mang Asyong, pakisarado ang kortina. Temyong, bantayin mo sa labas pero huwag kang magpapahalata. Sumunod silang lahat. Habang ginagamot ni Doktora Solen si Calviero, hindi mapakali si Tela. Gusto niyang umuwi kay Nilo, ngunit hindi rin niya magawang iwan ang lalaking iniligtas niya, lalo na ngayong alam niyang may sumusunod pa rin sa kanila. Makalipas ang ilang minuto, may kumatok sa pinto. Hindi ordinaryong katok, mabigat, 3 sunod-sunod. Nagkatinginan sila. Dok, bulong ni Timyong mula sa maliit na bintana. May 2 lalaki sa labas. Sabi, pulis daw sila. Nahawak si Tela sa gilid ng mesa. Pulis? Mahinang gumalaw si Calviero sa higaan. Pilit niyang iminulat ang mata. Huwag, papasukin. Lumapit si Doktora Solen sa pinto, ngunit hindi binuksan. Sino po sila? Pulis, sagot ng lalaking nasa labas. May hinahanap kaming sugatang lalaki. Baka dinala rito. Tumingin si Doktora Solen kay Calviero. Umiling ito ng bahagya. Wala pong ganitong pasyente rito. Sarado na ang klinik. Buksan niyo na, doktora. Routine check lang. Sa tono pa lang ng lalaki, alam na ni Tela na hindi iyon tunay na pulis na may malasakit, may yabang at pagbabanta sa bawat salita. Dahan-dahan siyang inumapit sa likod ng kabinet kung saan hindi siya agad makikita kung sakaling mabuksan ang pinto. May warrant po ba kayo? Tanong ni doktora, pilit pinapapatag ang boses. Tumahimik sandali sa labas. Pagkatapos, narinig nila ang mas mababang boses. Sabihin mo sa babaeng nagtitinda ng balot, huwag siyang makikialam. Alam namin ang kapatid niya na may sakit. Parang tumigil ang paghinga ni Tela. Nilo, paano nila nalaman ang tungkol kay Nilo? Sino ang mga taong ito? Paano sa loob ng napakaikling oras ay alam na nila kung sino siya at saan siya masasaktan? Nakita ni Mang Asyong ang pamumutla ni Tela. Dahan-dahan nitong hinawakan ng balikat niya at bumulong. Huwag kang gagalaw, Hija. Nasa labas pa rin ang mga lalaki. Huling babala na ito. Kapag nagsalita siya, hindi lang siya ang mawawala. Umalis sila pagkatapos noon. Narinig ang paghina ng yabag, kasunod ang pag-andar ng motorsiklo. Ngunit hindi na nawala ang takot sa dibdib ni Tela para itong tinik na bumaon sa kanya. Naupo si Tela sa silya. Nanginginig ang mga kamay niya. Dami na si Nilo, bulong ni Tela. Hindi natin hahayaang may mangyari sa kapatid mo, sabi ni Doktora Solen. Pero alam ni Tela na madaling sabihin niyon. Sa mundo ng mga mahihirap, ang banta ay hindi basta salita. Madalas, nagkakatotoo ito bago pa makahanap ng kakampi.
Nang medyo bumuti ang paghinga ni Calviero, pinilit niyang bumangon. Agad siyang pinigilan ni Dr. Solen. Hindi ka pwedeng tumayo. May concussion ka. Kailangan mong madala sa ospital. Hindi muna, sagot ni Calviero. Mahina, ngunit may atoridad pa rin. Hindi ko alam kung sino ang hawak nila. Pulis, security, legal team, maaaring may nabayaran na. Pero kailangan mong magamot ng maayos, sabi ni Dr. Solen. Tatawag ako sa taong pinagkakatiwalaan ko, pero hindi sa official line. Tumingin siya kay Tela. Sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ng dalaga ang pasasalamat sa mga mata niya. Maristela, sabi niya, buo ang pagbigkas ng pangalan niya. Hindi ko alam kung paano kanila natuntun agad, pero ngayon delikado ka na dahil sa akin. Hindi sumagot si Tela. Ramdam niya ang takot, oo. Mulit may kakaibang galit din na nagsisimulang mabuo sa dibdib niya. Galit sa mga taong kayang manakit ng walang kalaban-laban. Galit sa mga taong ginagamit ang kapangyarihan para patahimikin ang mahihirap. Galit dahil pati si Nilo ay idinamay. Kung aalis po ako ngayon, mahinang niyang sabi. Titigil ba sila? Hindi makasagot si Calviero. Kung magkunwari po akong walang nakita, makakalimutan ba nila ako? Muli katahimikan ang isinagot ng lahat. Tumalon si Tela, parang kinumpirma niya sa sarili ang sagot. Kung ganun, wala na rin palang silbi ang pagtakbas. Napatingin sa kanya si Mang Asyong. Anak, takot po ako, takot na takot. Pero mas natatakot ako na baka may iba pa silang gagawan nito. Kung kaya nilang itali ang isang tao tulad niya sa likod ng SUV, paano pa kaming walang naman? Hindi makaimik si Calviero. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula sa babaeng ilang oras pa lang niyang kilala. Sa mundong ginagalawan niya, maraming taong nagsasabing matatapang sila habang may security, abogado at pera sa likod nila. Pero si Tela, isang tindera ng balot na may kapatid na may sakit, ay nakaupo doon ng nanginginig at gayon paman ay hindi bumibitaw. Maya-maya, dumating ang isang itim na kotse sa likod ng klinik. Hindi ito maingay, hindi rin marangya sa unang tingin, ngunit halatang bulletproof ang salamin. Bumaba mula rito ang isang matandang babae na tuwid pa rin ang tindig kahit halata ang edad. Siya ay si Manang Ismeria, ang babaeng nagpalaki kay Calviero. Calviero! Halos basag ang boses niyang sabi nang makita ang binata sa higaan. Manang. Mahinang tugon nito. Lumapit si Manang Ismeria at hinawakan ang mukha ni Calviero na parang bata pa rin ito sa kanyang paningin. Pagkatapos ay humarap siya kay Tela. Ikaw ba ang tumulong sa kanya? Tumayo si Tela, hindi alam kung yuyuko ba o magsasalita. Opo, nakita ko po siya sa likod ng SUV. Matagal siyang tinignan ni Manang Ismeria. Hindi mapangmata ang tingin nito. Sa halip ay parang sinusuri nito kung gaano kabigat ang pinagdaanan ng dalagang nasa harap niya. Maraming salamat, Hiha, sabi nito. Hindi mo lang alam kung gaano kalaking buhay ang iniligtas mo ngayong gabi. Gusto sanang sabihin ni Tela na kahit sino naman ay gagawin iyon, ngunit hindi totoo. Maraming nakakita ng kahina-hinala sa terminal pero siya lang ang lumapit. Hindi dahil siya ang pinakamatapang, kundi dahil hindi niya kinayang talikuran ang taong naghihingalo. May kapatid siya, sabi ni Calviero kay Manang Ismeria. Pinagbantaan. Nagbago ang mukha ng matanda. Mula sa pag-aalala, naging matigas ang ekspresyon nito. Nasaan ang bata? Nasa bahay po namin, sa may riles. Hindi na siya pwedeng manatili roon ngayong gabi. Ipapasundo natin siya. Tahimik, walang ingay. Nang laki ang mata ni Tela. Hindi ko po kayang... Kaya mo, putol ni Manang Ismeria, nguit hindi marahas ang tono. At tutulungan ka namin, hindi ka namin iiwan matapos mong iligtas ang alaga ko. Sa tulong ni Mang Asyong at Dali na agad tinawagan ni Tela mula sa telepono ng klinik, nakuha si Nilo sa kanilang bahay bago pa may ibang makarating doon. Dinala rin pansamantala si Aling Shona upang may kasamang pamilyar ang bata. Pagdating ni Nilo sa klinik, takot na takot ito, ngulit agad na yayakap ni Tela.
Ate, anong nangyayari? Tanong ni Nilo, nanginginig ang boses. Wala bunso, may tinulungan lang si ate. Kailangan lang muna nating maging maingat. May sakit ka ba? Imiling si Tela at hinalikan ang noon ng kapatid. Hindi, basta kasama kita. Kaya ko. Magdamag silang nanatili sa ligtas na lugar na inayos ni Manang Ismeria sa likod ng klinik. Habang nagpatahinga si Calviero, tahimik namang nakaupo si Tela sa may bintana. Hindi siya makatulog. Kapag pumipikit siya, nakikita niya ang likod ng SUV, ang dugo, ang mga lalaking naka-helmet, at naririnig niya ang bantang alam nila si Nilo. Pagsapit ng madaling araw, bago pa sumikat ang araw, kinausap siya ni Calviero. Mas maayos na ang boses nito, bagaman halata pa rin ang sakit sa bawat galaw. Hindi kita babayaran para manahimik, sabi niya. Napatingin si Tela sa kanya. Hindi ko naman po hinihingi iyon. Alam ko, kaya hindi pera ang una kong ibibigay sa'yo. Proteksyon muna, para sa'yo, sa kapatid mo, at sa mga taong tumulong sa akin. Sir, gusto ko lang pong bumalik sa normal ang buhay namin. Matagal siyang tinignan ni Calviero. Minsan, kapag nakita mo na ang totoo, hindi na bumabalik ang buhay sa dati. Pero pwedeng maging mas maayos kaysa dati. Hindi alam ni Tela kung paniniwalaan niya iyon. Sa panganasan niya, ang mga pangako ng mayayaman ay madalas magandang pakinggan ngulit hindi mahirap asahan. Pero iba ang tingin ni Calviero. Hindi ito tingin ng taong naaawa lang. Parang itong tingin ng taong may utang na hindi niya balak takasan. Kinabukasan, nang akala ni Tela ay tahimik lang silang aalis, nagulantang ang buong terminal. Dumating ang isang konvoy ng sasakyan sa lumang terminal ng San Aurelio. Hindi lang isa, kundi 4 na itim na sasakyan, maayos ang pila, may kasamang ilang security na nakabarong at seryosong nakamasid sa paligid. Ang mga tsuper na nang aasar kay Tela noong nakaraang gabi ay napahunto sa pag-inom ng kape. Si Berto ay halos mabulunan sa pandesal. Si Lando naman ay napatiwid ng upo na parang biglang naging estudyanteng nahuli ng prinsipal. Ano to? Bulhon ni Dali habang hawak ng tali ng sampagita. May artista ba? Bumkas ang pinto ng gitnang sasakyan. Bumaba si Calviero Mondragon. May benda pa sa noo, nakasuot ng simpleng dark coat at halatang hirap pa ang katawan ngunit matatag ang tindig. Kasunod niya si Manang Ismeria, Doktora Solen at dalamang security. Tahimik na kumalat ang bulong-bulong. Si Calviero Mondragon yan ha? Yung may-ari ng ospital? Bakit nandito sa terminal? Nakatayo si Tela sa tapat ng kubol ni Mang Asyong, hawak ang bilaw ng balot na ibinalik sa kanya ng matanda. Hindi niya alam kung lalapit ba siya o magtatago. Pakiramdam niya, lahat ng mata ay biglang napunta sa kanya. Lumapit si Calviero sa gitna ng terminal. Huminto siya sa harap ni Tela. Maristela Quirante, kung hindi dahil sa'yo, baka wala na ako ngayon. Namula si Tela sa hiya. Sir, wag na po rito. Ngunit hindi tumigil si Calviero. Sa gulat ng lahat, bahagya siyang lumuhod sa harap ni Tela. Hindi iyon dramatikong pagluhod na parang palabas. Mabagal iyon. Hirap dahil sa sugat niya, ngunit sinadya. Isang makapangyarihang lalaki na yumuko sa harap ng dalagang dati nilang tinatawag lang na balotera. Napahawak sa bibig si Aling Siona, si Dali ay napakurap-kurap, si Berto at Lando ay parehong hindi makapagsalita. Maraming salamat, sabi ni Calviero. Iniligtas mo ang buhay ko kahit wala kang alam kung sino ako. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa sa laban na hindi mo naman hiniling pero idinuot ng ginawa mong kabutihan. Parang umiikot ang paligid ni Tela. Gusto niyang umatras, ngunit tila nakaugat ang kanyang paa sa lupa. Ipinagpatuloy ni Calviero. Ikaw, ang kapatid mong si Nilo at ang mga taong tumulong kagabi ay ilalagay ko sa ligtas na pangangalaga. At hindi lang iyon, bubuksan ko ang isang livelihood project para sa mga tindera at vendor sa terminal na ito. Ikaw ang unang magiging bahagi nito, hindi bilang palamuti, kundi bilang taong pinakamaalam sa hirap ng buhay dito. Napatakip ng bibig si Tela, hindi siya makapaniwala.
Kahapon, ang iniisip lang niya ay kung paano mababayaran si Griselda at paano mabibili ang gamot ni Nilo. Ngayon, sa harap niya, isang milyonaryo ang nagpapasalamat hindi sa pamamagitan ng limpak-limpak na pera, kundi sa pangakong babaguhin ang takbo ng buhay hindi lang niya, kundi pati ng mga taong tulad niya. Ngunit kasabay ng pagkamangha ay takot dahil alam ni Tela na ang ganitong klasing pasasalamat ay may kasamang panganib. Kung kahapon ay simpleng nagtitinda lang siya ng balot sa dilim, ngayon ay kilala na ng mga taong gustong patahimikin si Calviero. Sa gilid ng terminal, hindi napansin ng karamihan ang isang lalaking nakasakay sa motorsiklo, nakasuot na itim na helmet at tahimik na kumukuha ng litrato. Habang palakpakan ng ibang tao, habang si Mang Asyong ay napapahid ng luha at habang si Nilo ay mahigpit na nakakapit sa kamay ni Tela, ang lalaking naka-helmet ay nagpadala ng mensahe sa hindi kilalang numero. Nahanap na ang babae, siya ang susi. Kinabukasan matapos ang pangyayaring gumulat sa buong lumang terminal, hindi na pareho ang tingin ng mga tao kay Tela. Ang dating babaeng halos hindi nila napapangsin habang naglalakad bitbit ng bilaw ng balot ay biglang naging sentro ng mga bulungan. May mga humahanga, may naiinggit, may nagdududa at may mga taong pilit hinahanap ang butas sa kabutihang ginawa niya. Pagbalik ni Tela sa maliit nilang pansamantalang tutuluyan, hindi niya agad naramdaman ang ginhawa. Totoong ligtas na si Nilo. Totoong may security na nakabantay sa kanila. Totoong si Calviero Mondragon mismo ang nagsabing hindi niya sila pababayaan. Ngulit para kay Tela, mas nakakatakot ang biglang bukas ng malaking pinto kaysa sa pamilyar na hirap na matagal nang kilala. Sa loob ng maliit na staff housing na ipinagamit ni Manang Esmeria, nakaupo si Nilo sa kama habang hawak ang inhaler na ibinigay ni Dr. Solen. May maliit na mesa, may sariling banyo, may bentilador na hindi maingay at may bintanang hindi tagpi-tagpi ang takip. Sa unang pagkakataon, hindi tumutulo ang bubong sa ibabaw nila. "Ate," mahinang tawag ni Nilo habang nakatingin sa paligid. "Dito na ba tayo titira?" Napatingin si Tela sa kapatid. Hawak niya ang lumang bag nilang halos mapunit na sa gilid. "Pansamantala lang daw, bunso." "Pansamantala na maganda." Napangiti siya kahit mabigat ang loob. "Oo, pansamantala na maganda." Lumapit si Nilo sa kanya at hinawak ang kamay niya. "Ate, hindi ba tayo masamang tao kasi tinulungan tayo ng mayaman?" Napatigil si Tela. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Nilo ang ganong tanong. Marahil sa matagal nilang buhay mahirap, nasanay na ang bata na kapag dumating na tulong, may kapalit iyon. Marahil narinig niya ang mga bulong sa terminal. Marahil kahit bata pa siya, alam na niyang ang mundo ay hindi laging patas sa mga walang pera. "Hindi masama ang tumanggap ng tulong kapag kailangan natin," malumanang sagot ni Tela. "Ang masama kung gagamitin natin ang tulong para apakan ng iba." Gagawin ba natin iyon? "Hindi," matatag niyang sinabi. "Kahit kailan." Nang hapong iyon dumating si Manang Esmeria kasama si Dr. Solen. May bitbit silang gamot ni Nilo, ilang damit at pagkain mula sa kusina ng Mondragon Staff Quarters. Hindi marangya ang dala nila, ngunit sapat at maayos. "Maristela," tawag ni Manang Esmeria. "Handa ka na bang kausapin si Calviero?" Napakapit si Tela sa strap ng bag. "Ngayon po?" "Ngayon, hindi para guluhin ka, kundi para malinaw sa iyo ang susunod na hakbang. Ayaw niyang magdesisyon sa buhay mo nang hindi ka kinakausap." Tahimik na tumanggo si Tela. Naiwan si Nilo kay Dr. Solen at Aling Siona na dumating din pagkaraan ng ilang minuto. Si Aling Siona, dala ang isang supot ng pandesal at palaman, halos maiyak nang makita ang maayos na tutuluyan ng magkapatid. "Diyos ko, anak," sabi nito kay Tela habang hinihimas ang kumot sa kama. "Hindi ko akalaing makakahiga kayo ni Nilo sa ganitong kalinis na higaan." "Huwag po kayong umiyak, Aling Siona," sabi ni Tela. "Baka ako rin po maiyak." "Umiyak ka kung kailangan, pero pagkatapos, tumayo ka ulit. Yan ang sabi ng mga nanay na sanay magtiis."
Sumama si Tela kay Manang Ismeria papunta sa isang pribadong opisina sa likod ng maliit na community facility na pag-aari ng Mondragon Group. Doon niya nakita si Calviero. May benda pa rin sa noo, may bahagyang pasa sa gilid ng mukha, ngunit mas maayos na siya kaysa noong gabing nasa likod siya ng SUV. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, parang malalim ang iniisip. Nang pumasok si Tela, agad siyang humarap. "Maristela," sabi niya. Hindi malamig at hindi rin sobrang lambing. Sapat lang para ipakitang kinikilala niya ito ng may respeto. "Sir, kayo po ang tumawag." "Calviero na lang," sabi niya, "kung komportable ka." Hindi agad sumagot si Tela. Sanay siyang tumawag ng sir sa mga taong may mataas na posisyon. Para bang delikado kung pangalan lang ang sasabihin niya. Ngunit tumanggo siya ng bahagya. "May gusto akong hinawin," simula ni Calviero. "Hindi kita bibigyan ng malaking pera at iiwan ka pagkatapos. Maraming taong gumagawa noon para lang matapos ang utang na loob. Hindi yun ang gusto ko." Kumunot ang noo ni Tela. "Hindi naman po ako humihingi ng pera." "Alam ko, kaya nga mas gusto kong tama ang maitulong ko." Umupo si Calviero at itinuro ang upuan sa harap niya. "May scholarship program kami para sa mga gustong mag-aral ng caregiving, culinary operations at community health assistance." Sinabi ni Manang Ismeria na pangarap mong mag-aral ulit. Napatingin si Tela kay Manang Ismeria. Hindi niya matandaan kung nasabi niya iyon ng direkta. Marahil narinig ito ni Aling Siona, marahil may nagkwento. Bigla siyang nahiya. "Matagal na po yun, pangarap lang." "Pangarap ang simula ng plano," sagot ni Calviero. "Kung papayagan ka, sasagutin ng foundation ng pag-aaral mo. Pero hindi iyon limos. Kailangan mong pumasok, mag-aral, pumasa at tapusin." Mas tumindi ang kaba sa dibdib ni Tela. Mas madaling tumanggap ng isang supot ng bigas kaysa sa ganitong klaseng pagkakataon. Ang bigas kapag naubos, tapos na ang usapan. Pero ang pag-aaral, trabaho, bagong buhay, lahat iyon may kasamang responsibilidad. At habang nag-aaral ka, gusto kong maging bahagi ka ng bagong proyekto namin, Mondragon Community Kitchen. Magsisimula ito sa terminal para sa mga vendor, pasahero at pamilyang walang maayos na mapagkukunan ng pagkain. Hindi ikaw ang gagawing dekorasyon sa ribbon cutting. Gusto kong marinig ang boses mo dahil ikaw ang nakakaalam kung ano ang kailangan ng mga tao roon. Halos hindi makapagsalita si Tela. "Ako po, pero balot lang po ang alam kong ibenta." Alam mo kung paano kausapin ng pasahero sa ulan. Alam mo kung paano magbilang ng puhunan kapag kulang ang barya. Alam mo kung paano magtiis ng hindi nagnanakaw. Yan ang hindi natututunan ng maraming manager sa air-conditioned office. Sa unang pagkakataon, napatingin si Tela ng direkta kay Calviero. Hindi niya naramdaman na nilalait siya nito. Hindi rin niya naramdaman na inaawa siya. Para bang sinasabi nitong ang mga bagay na ikinahihiya niya noon ay maaari palang maging lakas. Ngunit, hindi lahat ay magiging madali. Pagkaraan ng 3 linggo, nagsimula ang orientation ni Tela sa Mondragon Community Kitchen. Ang fasilidad ay nasa dating abandonadong kantin malapit sa terminal na inayos ng kumpanya. Pininturahan ng dingding, nilagyan ng mahayos na lutuan, ref, pantry at maliit na opisina. Kinuha si Aling Siona bilang kitchen consultant dahil kilala niya ang panlasa ng mga ordinaryong tao sa lugar. Si Dali naman ay isinama bilang community liaison para kausapin ng mga vendor, tindera at sidewalk sellers na gustong sumali sa programa. "Ang social naman ng title ko," natatawang sabi ni Dali habang suot ang ID lace. "Community liaison. Dati sampagita liaison lang ako sa mga jeep." "Tumino ka nga," natatawang saway ni Tela. "Baka marinig ka ni Manang Ismeria." "Mas gusto kong marinig siya, baka ma-promote ako." Ngulit sa loob ng opisina, may isang taong hindi masaya sa presensya ni Tela. Siya ang Brienne Altavilla, operations manager ng proyekto. Maayos man damit, laging nakatali ang buhok at sanay magsalita na parang bawat salita niya ay memo. Mula unang araw pa lang, kitang-kita na nito ang pagdududa kay Tela. "So, you're Maristela, the vendor." "Opo." Mahinahong sagot ni Tela. "Do you have formal training in operations, inventory management, procurement, staff scheduling?" "Wala pa po, pero willing po akong matuto." Bahagyang ngumiti si Brian, ngunit walang init iyon. Willingness is not a qualification. Napayuko si Tela. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil tinamaan siya sa katotohanang wala talaga siyang diploma o karanasan sa ganoong trabaho.
Sa sandaling iyon, bumalik sa isip niya ang terminal, ang pangaasar ni Berto, ang banta ni Criselda, at ang paulit-ulit na realidad na, sa mundo, madalas hindi sapat ang mabait ka. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng hiya, may isang lalaking lumapit sa mesa. Payat, nakasalamin, tahimik ang kilos. Siya si Oriel Santillan, ang accountant na unang nagsumbong kay Calviero tungkol sa kahina-hinalang records ng foundation. Miss Brian, magalang niyang sabi, "Ako na po ang mag-o-orient kay Miss Maristela sa basic reporting. May template na rin po akong inihanda." Tumingin si Brian sa kanya. "Make sure she understands. We don't have time to babysit." Nang umalis si Brian, napabuntong hininga si Tela. "Pasensya na, mukhang abala pa ako sa inyo." Umiling si Oriel. "Hindi, lahat naman nagsisimula sa hindi alam. Ang mas mahirap turuan ay yung taong ayaw umamin na hindi niya alam." Napangiti ng bahagya si Tela. Sa mga sumunod na araw, tinuruan siya ni Oriel kung paano magbasa ng inventory sheet, paano magtala ng delivery, paano magkumpara ng presyo ng suppliers, at paano mag-report ng kulang na produkto. Hindi mabilis matuto si Tela sa umpisa. May mga numerong nalilito siya, may mga terminong bago sa pandinig, at may ilang pagkakataong mali ang nailagay niyang datos. Isang araw, napagalitan siya ni Brian sa harap ng dalawang staff dahil nagkamali siya ng bilang ng delivery ng bigas. "Maristela, this is exactly why experience matters. Hindi pwedeng puro puso sa trabaho. Kung mali ang bilang mo, pera ang mawawala." Namula si Tela. Hindi siya sumugot agad. Gusto niyang umiyak, mulit pinigilan niya. Pagkaraan, mahinahong niyang kinuha ang papel. "Tama po ako. Mali ang bilang ko. Pero hindi ko po uulitin. Pwede ko po bang ulitin ang inventory ngayon din?" Napatingin si Brian. Tila hindi inaasahang ang sagot. "Do it." Tinapos ni Tela ang inventory kahit inabot siya ng gabi. Kasama niya si Oriel, habang si Dali ay nagdala ng kape at pandesal. Si Aling Siona naman ay naglagay ng mainit na arroz caldo sa maliit na mangkok. "Anak, huwag mong hahayaang kainin ka ng hiya. Ang pagkakamali, tinatama, hindi iniiyakan habang buhay." "Ang sakit lang po," amin ni Tela. "Parang kahit anong gawin ko, balotera pa rin ang tingin nila." "Eh ano ngayon kung balotera?" singit ni Dali. "Mas marangal pa nga iyon kaysa sa ibang nakatayo sa aircon pero mangnanakaw." Napatigil si Oriel sa sinabi ni Dali. Bahagyang nagbago ang mukha niya, parang may naaalala siya. Napansin iyon ni Tela. "Sir Oriel, may problema po ba?" Umiling siya, pero hindi agad nakatingin. "Wala, may naaalala lang ako sa records." Hindi na nagtanong si Tela. Ngulit naramdaman niyang may mas malalim pang nangyayari sa likod ng proyekto. Sa kabilang banda, patuloy ang lihim na galaw ni Teofrido Mondragon at Attorney Lisandro Velez. Sa isang pribadong silid sa lumang country club, inilapag ni Lisandro ang folder sa mesa. Hindi lang nabuhay si Calviero, inis na sabi ni Teofrido. Ginawa pa niyang simbolo ang babaeng iyon. "Masama yun para sa atin," sagot ni Lisandro. Habang nasa tabi niya si Maristela, may human story siya. Mahirap tirahin ang taong iniligtas ng isang mahirap na babae. Kung ganon, tirahin natin ang babae. Bumukas ni Lisandro ang laptop. Lumabas ang ilang litrato ni Tela sa terminal, sa staff housing, at sa community kitchen. May kuha rin sa sandaling lumuhod si Calviero sa harap niya. "Madaling baluktutin ng kwento," sabi ni Lisandro. "Gagawin nating mukhang ginagamit niya si Calviero. Isang mahirap na babae, biglang nabigyan ng bahay, trabaho, scholarship. Alam mo naman ang tao, kapag may mahirap na umaangat, mas mabilis silang maniwala na may kapalit." Ngumiti si Teofrido. "Gawin mo." Habang hinahabi ng kalaban ng paninira, patuloy namang lumalapit ang loob ni Tela at Calviero. Ngunit hindi sa paraang mabilis o pabigla-bigla. Madalas bumisita si Calviero sa community kitchen, hindi para magpasikat, kundi para tingnan ang progreso. Sa tuwing naroon siya,
Napapansin niyang iba ang paraan ni Tela sa pakikipag-usap sa vendors. Hindi ito nagyayabang. Hindi ito nagmamarunong. Nakikinig ito. Isang hapon, nakita niya Tela sa labas ng kitchen. Kausap ang matandang nagtitinda ng banana Q na si Mang Pudring. Anak, kung ililipat ninyo kami sa legal na stalls, paano ang renta? Baka sa umpisa libre, tapos biglang mahal. Hindi agad sumagot si Tela. Isinulat niya ang tanong sa notebook. Tama po kayo, Mang Pudring. Hindi pwedeng puro pangako. Isasama ko po ito sa meeting. Dapat malinaw kung hanggang kailan libre at magkano pagkatapos. Mula sa di kalayuan narinig iyon ni Calviero. Nang matapos ang usapan, nilapitan niya si Tela. Hindi ka basta nagsasabi ng oo para matuwa sila, sabi niya. Dati po kasi sir, Calviero, naitama niya. Marami na rin pong nangako sa amin. Kapag sinabi kong sigurado kahit hindi pa, magiging katulad din ako nila. Tumanggo si Calviero. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ka rito. Napatingin si Tela sa kanya. Minsan po, hindi ko alam kung totoo yan o sinasabi ninyo lang para gumaan loob ko. Hindi ako magaling magpagaan ng loob, sabi ni Calviero. Mas madalas nga raw akong makapagpabigat. Hindi inaasahan na tawa si Tela. Maikling tawa lang, ngunit sapat para mapangiti rin ng bahagya si Calviero. Nakita iyon ni Manang Ismeria mula sa pinto ng opisina at tahimik siyang napangiti. Ngunit ang kaunting gaan ay napalitan ng bigat nang dumating ang araw ng public launching ng Mondragon Community Kitchen. Naroon ang media, ilang board members, mga vendor, barangay officials at maging si Kapitan Roldan na biglang naging palasingit sa harap ng kamera. Si Tela ay nakasuot ng simpleng cream blouse na pinahiran ni Aling Siona at maayos na palda. Hindi siya sanay sa mikropono, kaya nanginginig ang kamay niya habang inaayos ni Dali ang buhok niya. Relax, bulong ni Dali. Isipin mo na lang nag-aalok ka ng balot pero mas malaki ang audience. Hindi nakakatulong, kabadong sagot ni Tela. Sa gitna ng programa, bago pa makapagsalita si Calviero, biglang nag-ingay ang mga cellphone ng ilang reporters. May kumakalat na video online. Sa unang tingin, ipinapakita nito si Tela na tumatanggap ng sobre mula sa isang lalaking nakatalikod. Sinundan iyon ng litrato niya sa staff housing at clip ni Calviero na lumuluhod sa harap niya. May caption na, "Balotera na nagligtas sa bilyonaryo, binayaran para sa scripted drama." Nag-iba ang hangin sa buong lugar. Ano ito? Bulong ng isang reporter. Scripted daw ang rescue. Bayaran ba siya? Narinig ni Tela ang mga bulong-bulong. Namlamig ang kanyang kamay. Si Dali ay napamura sa galit. Si Aling Siona ay agad lumapit sa kanya. Hindi totoo iyan. Anak, huwag kang matakot. Ngunit bago pa makapagsalita si Tela, lumapit si Brienne sa gilid ng stage. Halatang gulat ngunit may halong pagdududa ang tingin. Maristela, mahina ngunit talim niyang sabi, "Is there something we should know?" Parang sinampal si Tela sa harap ng lahat. Ang mga taong kahapon ay pumapalakpak, mayon ay naghihintay kung babagsak siya. Sa malayo, nakatayo si Tio Frido sa gitna ng ilang bisita, nakasuot ng mamahaling suit at may hawak na baso ng tubig. Hindi siya halatang natutuwa, mulit sa gilid ng kanyang labi ay naroon ang munting ngising sapat para makita ni Calviero. Nakita rin iyon ni Calviero. Agad siyang hahakbang sana papunta kay Tela, ngulit inunahan siya ng dalaga. Nanginginig man ng tuhod, umakyat si Tela sa maliit na entabla. Hinawakan niya ang mikropono. Una, walang lumabas na boses. Tumingin siya kay Nilo na nasa tabi ni Doktora Solen. Mamumula ang mata ng bata, halatang narinig ang mga bulong, at doon lumakas ang loob ni Tela. Hindi ko po alam kung sino ang gumawa ng video na yan. Pero alam ko po ang totoo. Noong nakita ko si Mr. Calviero sa likod ng SUV, hindi ko po alam na sino siya. Hindi ko po alam na mababago ang buhay namin dahil doon. Tahimik ang lahat. Kung may duda po kayo sa akin, handa akong ipa-audit ang bawat sentimong pumasok sa programang ito. Handa akong ipakita ang lahat ng resibo, listahan at record. Hindi ako yumaman sa pagtulong. Natakot ako. Nadamay ang kapatid ko. Pinagbantayan kami. Pero hindi ko pagsisisihan na tumulong ako sa taong naghihingalo. Nangingilid ang luha niya, ngunit hindi bumagsak.
Mahirap lang po ako. Totoo yon. Nagtinda ako ng balot. Totoo rin yon. Pero hindi ibig sabihin na kapag mahirap ang isang tao at tinulungan ay binebenta niya ang dignidad niya. Walang pumalakpak agad, para bang kinailangan munang maunawaan ng lahat ang bigat ng sinabi niya. Pagkatapos, si Mang Asyong naman ang unang pumalakpak mula sa likod. Sumunod si Dali, si Aling Siona, si Doktora Solen, ilang vendor, hanggang sa unti-unting napuno ng palakpak ang paligid. Mulit alam ni Tala na hindi doon natapos ang laban. Sa labas ng event, habang abastul ang lahat, lumapit si Oriel kay Calviero at tahimik na iniyabat isang maliit na envelope. "Sir, may nakita ako sa records. Ang peking donation na ipinangalan kay Maristela konektado sa Ghost Suppliers ng foundation." Tumigas ang mukha ni Calviero. Kaano kalalim? Tanong niya. Napatingin si Oriel sa entabladong kinatatayuan ni Tela. Mas malalim kaysa inaakala natin, sir. At mukhang ang babaeng sinisiraan nila ngayon ang hindi sinasadyang may hawak ng susi para mabisto silang lahat. Pagkatapos ng public launching, hindi agad nawala ang ingay ng eskandalo. Kahit may mga pumalakpak kay Tela sa harap ng entablado, hindi ibig sabihin na tuluyan ng naniwala ang lahat. Sa mundo ng social media at bulungan sa kalsada, mas mabilis kumalat ang kasinungalingan kaysa paliwanag. Kinagabihan, habang nakaupo si Tela sa maliit na kusina ng staff housing, hawak niya ang cellphone ni Dali at tinitingnan ng mga komentong halos dumurog sa dibdib niya. Scripted lang iyan. Ginamit niya ang bilyonaryo para yumaman. Balutera kahapon, biglang staff housing ngayon, may kapalit siguro. Pinatay ni Tela ang screen at inilapag ang cellphone sa mesa. Kahit pilit siyang maging matatag sa harap ng ibang tao, sa katahimikan ng gabi, ramdam niya ang bigat ng bawat paratang. Hindi siya sanay na pinag-uusapan ng buong bayan. Sanay siyang lait-laitin ng iilang tsuper, sanay siyang singilin ni Griselda, sanay siyang kumayod kahit masakit ang paa. Pero iba ang sakit kapag ang kabutihang ginawa mo ay pinagdududahan ng mga taong hindi naman nandoon noong gabing hawak niya ang dugo ang kamay ni Calviero. "Ate," mahinang tawag ni Nilo mula sa pintuan ng kwarto. "Galit ba sila sa'yo?" Agad inayos ni Tela ang mukha niya at pinilit ngumiti. "Hindi, bunso. May mga tao lang na hindi pa alam ang buong kwento." "Pero sa school kanina." Natigil si Nilo at napayuko. Tumayo si Tela at lumapit sa kapatid. "Anong nangyari sa school?" Pinispis ni Nilo ang laylayan ng damit niya. "Sabi ng kaklase ko, kaya ako nakapasok sa magandang school kasi binayaran ka ng mayaman. Sabi niya, kapatid daw ako ng babaeng binili." Parang may kamay na pumiga sa puso ni Tela. Mas kaya pa niyang tiisin ang lait sa kanya. Pero kapag sinilo na ang nadadamay, ibang galit ang gumigising sa loob niya. "Makinig ka sa akin," sabi niya. Lumuhod para magpantay ang mata nila. "Hindi tayo binili ng kahit sino. Naiintindihan mo? Tinulungan tayo, pero hindi tayo pag-aari ni numan. Ang pangalan natin, hindi nila pwedeng dungisan kung alam natin ang totoo." "Pero masakit po." Napayakap si Tela sa kapatid. "Alam ko, masakit talaga, pero hindi tayo tatakbo." Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa Mondragon Community Kitchen, hindi para magpakitang tao, kundi para simulan ang pinakamabigat na trabaho sa buhay niya, linisin ang sariling pangalan gamit ang ebidensya. Pagdating niya, naroon na si Oriel Santillan sa maliit na opisina, nakalatag ang mga folders, resibo, delivery logs at printed screenshots ng financial entries. "Hindi ka natulog?" tanong ni Tela. Ngumiti ng pagod si Oriel. "Kaunti lang, pero mas importante ito." Umupo si Tela sa harap ng mesa. "Ano ang nakita ninyo?" Itinuro ni Oriel isang dokumento. "May pumasok na donasyon na nakapangalan sa iyo. 250,000 pesos. Lumabas ito sa system 2 araw bago kumalat ang video." Nanlaki ang mata ni Tela. "Hindi ako nakatanggap ng ganyang pera." "Alam ko, at dito nagiging kahina-hinala. Ang deposit reference ay konektado sa isang supplier na matagal ko nang pinagdududahan. Velez Allied Procurement." "Velez?" ulit ni Tela. "Kamag-anak ba iyon ni Attorney Lysandro Velez?" "Front company niya sa tingin ko.
Hindi pa kumpirmado pero may pattern. May ilang ghost beneficiary sa foundation, may mga peking resibo ng gamot, at may suppliers na paulit-ulit ang address pero iba-iba ang pangalan. Hindi agad nakapagsalita si Tela. Hindi niya lubos maisip na ang iskandalong ipinukol sa kanya ay bahagi lang pala ng mas malaking pagnanakaw. Hindi siya ang tunay na target noon. Ginamit siya para matakpan ang baho ng mga taong matagal nang nananakaw sa pondo ng mga mahihirap na pasyente. Kaya pala gusto nila akong patahimikin, bulong ni Tela. Kailangan natin ng records mula sa terminal vendors, proof na totoong ginagamit ang pondo sa community kitchen. Kailangan din natin ng delivery logs noong araw na sinasabing tumanggap ka ng pera. Tumanggi si Tela. Kakausapin ko ang mga tao. Hindi naging madali iyon. Nang lumabas si Tela sa terminal kasama sina Dali at Mang Asyong, hindi lahat ng vendor ay agad lumapit para tumulong. May ibang vendor na natatakot madamay, may ibang naniwala sa video, may iba namang gusto siyang tulungan ngulit takot sa pangalan ng Mondragon at sa galamay ni Teofrido. Linapitan niya si Mang Pudring, ang matandang nagtitinda ng banana Q. Mang Pudring, kailangan ko po ng kopya ng listahan ng supplies na natanggap ninyo noong nakaraang linggo. Napakamot ulit ito sa ulo. Anak, gusto kitang tulungan, pero may nagpunta sa akin kagabi. Sabi, kapag pumirma ako ng kahit anong statement, mawawala ang pwesto ko. Sino po? Hindi nagpakilala, pero may dalang larawan ng apo ko. Natahimik si Tela. Isa-isa niyang nakita sa mukha ng mga vendor ang parehong takot na matagal na niyang kasama sa buhay. Takot mawalan ng kabuhayan. Takot madamay ang pamilya. Takot lumaban dahil sanay na sanay silang laging talo. Lumapit si Dali. Halatang nagpipigil ng galit. Tela, hindi tayo pwedeng maghintay na kusa silang magsalita. Tinatakot sila, kaya hindi natin sila pipilitin. Sagot ni Tela. Kailangan muna nating ipakitang hindi sila nag-iisa. Sa tulong ni Aling Siona, nag-organisa sila ng maliit na pulong sa loob ng karinderya matapos magsara ang palengke. Walang media, walang kamera, walang mayamang bisita. Taning mga vendor, driver, tindera at ilang magulang na nakinabang sa libreng pagkain ng community kitchen. Nandoon si Mang Asyong sa pinto, nagbabantay. Nandoon si Dali sa tabi ni Tela, tangan ang notebook. Nandoon si Oriel, tahimik na nakaupo sa sulok. Tumayo si Tela sa harap ng mga tao. Hindi ko kayo pinapapirma para iligtas lang ang pangalan ko. Sabi niya, kung ayaw ninyo, maiintindihan ko. May mga pamilya tayong iniingatan. Pero gusto kong malaman ninyo na ang perang ninanakaw nila ay pera sana para sa gamot, pagkain at tulong sa mga tulad natin. Ngayon, ako ang sinisiraan. Bukas, baka isa na sa inyo ang gamitin nila. Tahimik ang lahat. Pagkatapos, tumayo si Aling Siona. Ako ang unang pipirma, sabi nito. Ako ang nagluto. Ako ang nakakita ng supplies. At kung may mananakot sa akin, sabihin ninyo sa kanila, matagal na akong byuda. Wala na akong kinatatakutan kundi ang Diyos. May ilang natawa, ngulit iyon ang nagbukas ng pinto. Sumunod si Mang Pudring. Sumunod ang mag-asawang nagtitinda ng lugaw na sina Cardenio at Fema. Sumunod ang tahimik na fishbowl vendor na si Junix at ang magkapatid na nagtitinda ng kakanin na sina Maluva at Iking. Isa-isa, nagbigay sila ng pahayag, resibo at pangalan ng mga taong tunay na nakatanggap ng tulong. Habang nangyayari iyon, si Dali naman ay may ibang misyon. Kinabukasan, nagkunwari siyang ordinaryong nagtitinda ng sampagita sa labas ng barangay hall. Nakapulupot sa braso niya ang mga tali ng bulaklak, ngunit sa loob ng maliit na pouch niya ay may nakabukas na lumang cellphone na nagre-record. Hindi niya balak gumawa ng delikadong bagay, ngunit nang makita niyang dumating si Atty. Lisandro sa likod na pinto ng barangay hall, hindi niya napigilang lumapit sa bintanang bahagyang nakabukas. Sa loob, nandoon si Kapitan Roldan Pagsisihan, pawisan kahit lamalamig ang electric fan. Hindi ito ang usapan natin, sabi ni Kapitan Roldan. Sabi, simpleng pagpapatigil lang sa babae. Bakit may kidnapping nang lumalabas sa balita? Walang lalabas kung marunong kang tumihimik. Malamig na sagot ni Lisandro. Binayaran ka para sigurahing walang CCTV sa terminal na makakarating kay Calviero. Pero may matandang dispatcher, si Asyong.
Baka may alam yun. Kung gayon, ayusin mo. Nanlaki ang mata ni Dali sa narinig. Halos bumagsak ang hawak niyang sampagita, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit sa pagmamadali ay natapakan niya ang tuyong kahoy sa gilid ng bintana. Crack! Tumigil ang usapan sa loob. "Sino yan?" sigaw ni Kapitan Roldan. Tumakbo si Dali. Muntik pa siyang dumapa sa hagdan, ngunit sanay siyang makipaghabulan sa mga batang nangaagaw ng paninda niya sa terminal. Nakalayo siya bago pa may makalabas mula sa barangay hall. Pagdating niya sa community kitchen, hingal na hingal niyang inabot ang cellphone kay Tela. Kung hindi ito malinaw, ewan na lang ah. Pero kung malinaw, utang mo sa akin ng isang malaking halo-halo. Pinakinggan ni Tela, Oriel at Calviero ang recording. Hindi perpekto ang tunog. May ingay ng kalsada at busina, ngunit sapat para marinig ang boses ni na Kapitan Roldan at Lisandro. Tumigas ang panga ni Calviero. Hindi pa ito sapat sa korte, pero sapat para malaman natin kung sino ang gagalawan. Dumiting din si Dr. Solen, dala ang medical report ni Calviero noong gabi ng pagdugot. May malinaw na tala ng sugat, oras ng gamutan, at statement kung sino ang nagdala sa kanya sa klinik. Ibinigay niya rin ang kopya ng logbook. Hindi nila pwedeng sabihing scripted ito. Hindi scripted ang concussion, sugat, at marka ng gapos sa pulso. Habang dumarami ang ebidensya, lalo namang nagiging desperado si Teofrido. Alam niyang oras na lumabas ang koneksyon ng ghost supplier sa kanyang pangalan, hindi lang posisyon ang mawawala sa kanya. Kakasuhan siya. Mawawala ang yaman, pangalan at impluensyang matagal niyang pinaniniwalaang kanya dapat. Kaya bumaling siya sa pinakamaruming paraan. Isang hapon, habang nasa school si Nilo, nakatanggap si Tela ng tawag mula sa hindi kilalang numero. "Ate," nanlamig ang katawan ni Tela. "Nilo, nasaan ka?" Umiiyak ang bata sa kabilang linya. "May kumuha sa akin. Sabi nila kilala raw nila si ate." Agad tumayo si Tela. Nahulog ang hawak niyang folder sa sahig. Lumapit si Calviero at kinuha ang cellphone, ngunit hindi niya inagaw. Hinawakan lang niya ang balikit ni Tela bilang suporta. May ibang boses na sumunod sa linya, babae, malamig. Kilala ni Tela ang boses na iyon. "Maristela," sabi ni Griselda Morante. "Akala mo ba tapos na tayo?" "Griselda," halos pabulong na sabi ni Tela, "Huwag mong idamay ang kapatid ko. Hindi ko siya sasaktan kung marunong kang sumunod. Dalhin mo ang flash drive at lahat ng dokumentong nakuha ninyo. Mag-isa ka, lumang bodega, 1 oras." Napatingin si Tela kay Calviero. "Anong flash drive?" Nagkatinginan sila. Noon lang naalala ni Mang Asyong na may bagay siyang nakita sa bilaw ng balot ni Tela matapos ang gabi ng rescue. Dinala niya iyon kinabukasan sa staff housing, ngunit dahil sa bulo, naitabi lang iyon ni Tela sa maliit na kahon kasama ng lumang rosaryo ni Nanay Puring. Hindi niya alam ang laman, hindi niya alam kung gaano ka iyon kahalaga. Mabilis nilang buksan ang kahon, naroon nga ang maliit na itim na flash drive. "Dito pala nagsimula ang lahat," bulong ni Oriel. Ngunit walang panahon para magulat, buhay ni Nilo ang nakataya. "Hindi ka pupunta mag-isa," sabi ni Calviero. "Sinabi niyang mag-isa ako." "At maniniwala ka sa babaeng kumuha sa kapatid mo?" Nanginginig ang kamay ni Tela, ngunit ang mga mata niya ay hindi na puno ng takot lang. May galit na, may tapang na. "Pupunta ako, pero hindi ibig sabihin ay susunod ako sa laro nila." Gumawa sila ng plano. Si Tela ang haharap kay Griselda sa lumang bodega, ngunit may distansyang susunod ang security ni Calviero. Si Mang Asyong ang tatawag sa isang retired police contact na dati niyang naging kaibigan sa terminal, si Senior Inspector Vidal Hermoso. Isang lalaking kilala sa pagiging matino bago magretiro. Si Dali naman ang pupunta sa likod ng bodega kasama ang isa pang security upang hanapin si Nilo kung sakaling itinago roon. Pagdating ni Tela sa lumang bodega, bumalik sa kanya ang alaala ng gabing nakita niya si Calviero sa SUV. Ang amoy ng basang simento, ang dilim, ang kalawang sa gate. Parang sinadya ng tadhana na doon siya muling subukin. Nakatayo si Griselda sa gitna, may kasamang 2 lalaki. Hindi na ito mukhang simpleng lending collector. Ngayon, kitang-kita na ang tunay nitong muka. Taong kumapit sa pera hanggang makalimutan kung paano maging tao. "Nasaan si Nilo?" tanong ni Tela.
Nasaan ang flash drive? Inangat ni Tela ang maliit na sobre. Bago ko ibigay ito, gusto kong makita ang kapatid ko. Tumawa si Griselda. Mahirap ka pa rin talaga. Akala mo bang may karapatan kang magdikta? Hindi, sagot ni Tela. Pero may karapatan akong ipaalala sa'yo na dati ka ring mahirap. Dati ka ring nangutam. Dati ka ring umiyak dahil walang pambiling gamot ang nanay mo. Pero noong ikaw na ang nagkapera, ang unang ginawa ay yurakan ang mga taong katulad mo. Nagbago ang mukha ni Griselda. Tinamaan siya, nguminit agad niyang tinakpan iyon ng galit. Tumahimik ka! Bakit? Masakit marinig. Patuloy ni Tela. Ako, mahirap ako, pero kahit kailan hindi ko kinidnap ang anak o kapatid ng iba para kumita. Bago pa makalapit ang isa sa mga lalaki kay Tela, sumabog ang ingay mula sa likod ng bodega. Sumigaw si Dali. Nandito si Nilo. Nagkagulo. Ang dalawang lalaki ay tumakbo papunta sa likod, ngunit hinarang sila ng security ni Calviero. Ilang sandali pa, dumating si Inspector Vidal kasama ng dalawang aktibong pulis na pinagkakatiwalaan niya. Hindi naging madali ang aresto. Nagpumiglas ang mga tauhan ni Griselda. May nagtangkang tumakas at si Griselda mismo ay halos sabunatan si Tela sa galit. Ngulit natapos ang lahat nang lumabas si Nilo mula sa likod ng bodega. Umiiyak ngulit buhay. Yakap-yakap ni Dali. Ate! Sigaw ni Nilo. Tumakbo si Tela at iyakap siyang na mahigpit. Doon tuluyang bumagsak ang luha niya. Hindi niya alintana kung may nakakakita. Hindi niya alintana kung naninginig ang tuhod niya. Basta buhay ang kapatid niya. Patawad, paulit-ulit niyang sinabi. Patawad, bunso. Ate, gusto ko nang umuwi. Oo, uuwi tayo. Ngulit kahit ligtas na si Nilo, ang loob ni Tela ay hindi agad gumaan. Nang gabi niyon sa staff housing, nakaupo si Tela sa gilid ng kama habang natutulog ang kapatid. Dumating si Calviero at tahimik na kumutok sa bukas na pinto. Pwede? Tanong niya. Tumango si Tela. Ligtas na siya, sabi ni Calviero. Ngayon, sagot niya. Pero hanggang kailan? Simula nung tinulungan mo ko, nadamay na si Nilo, si Dali, si Mang Asyong, lahat sila. Baka mali ang ginawa ko. Hindi agad sumagot si Calviero. Nakaupo siya sa silya malapit sa pinto. Sapat ang layo para hindi siya makaramdam ng panghihimasap. Kung hindi mo ako tinulungan, baka patay na ako. Mahina ho niyang sabi. At kung patay na ako, magpapatuloy sila sa pagnanakaw sa foundation. Mas maraming batang gaya ni Nilo ang mawawalan ng gamot. Tumulo ang luha ni Tela. Pero kapatid ko ang muntik mawala. Alam ko, at habang buhay kong dadalhin na dalil sa laban ko, nadamay siya. Umiling si Tela. Hindi lang ito laban mo, iyon ang mas kinakatakot ko. Kasi ngayon, alam kong laban na rin namin. Dumating si Manang Ismeria na kanina pa pala nasa pasilyo. Lumapit ito at dahan-dahang inilapag ang kamay sa balikat ni Tela. Noong bata pa si Calviero, sabi ng matanda, nawala ang mga magulang niya sa isang aksidenteng matagal naming pinaniwalaang aksidente lang. Pero may mga gabing umiiyak siya at sinasabing ayaw na niyang maging Mondragon dahil lahat ng mahal niya nasasaktan. Pero hindi niya tinakasan ang pangalan niya. Ginamit niya iyon para tumulong. Tumingin si Tela kay Calviero. Ngayon lang niya narinig iyon. Hindi ko sinasabing huwag kang matakot. Ang sinasabi ko lang, huwag mong hayaang ang takot ang magdesisyon kung sino ka. Matagal na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, dahan-dahang pinahid ni Tela ang luha niya. Kung lalaban tayo, sabi niya, tapusin natin. Hindi lang para sa pangalan ko, para sa lahat ng ginamit nila. Sa mga sumunod na araw, naghanda sila para sa pinakamalaking paglalantad, ang Annual Mondragon Charity Gala. Naroon ang board members, donors, media, hospital partners at mga taong matagal nang nagtitiwala sa pangalan ng Mondragon Foundation. Doon balak ni Teofrido ilabas ang peking psychiatric report laban kay Calviero at tuluyang sirain si Tela. Pero doon din ilalabas ni Calviero ang ebidensyang unti-unti nilang binuo. Si Brian, na dating malamig kay Tela, isang gabi ay tahimik na pumasok sa opisina.
Maputla siya at may hawak na printed emails. "Kailangan ninyong makita ito," sabi niya. Tumingin si Tela sa kanya. "Ano iyan?" "Instructions mula kay Attorney Lysandro. Pinapagawa niya ako nung false incident report laban sa'yo. Akala ko noon may mali ka talaga, pero nung nakita kong pati records pinapapalitan niya." Napalunok si Brian. Hindi ko kayang ituloy. Hindi agad yumakap si Tela o nung ngumiti. Ngunit tinanggap niya ang papel. "Salamat sa pagsasabi ng totoo." "Hindi mo ako galit?" tanong ni Brian. "Hindi masaktan," sagwat ni Tela. "Pero mas importante ngayon ang totoo kesa galit ko." Bago ang gabi ng gala, dinala ni Manang Ismeria si Tela sa isang tahimik na kwarto. Inabot nito ang isang simpleng kwintas na may maliit na pendant na perlas. "Sa akin ito noon, hindi ito mamahalin kumpara sa alahas ng mga pupunta roon. Pero sinuot ko ito noong unang beses akong tumistigo para iligtas ang isang batang inaakusahang ng mali. Suotin mo kung gusto mo." Nangingilid ang luha ni Tela habang tinanggap ang kwintas. "Bakit po ninyo ito ibinibigay sa akin?" "Hindi para pagandahin ka," sagot ni Manang Ismeria. "Maganda ka na dahil matapang ka. Ibinibigay ko ito para maalala mong hindi ka papasok doon bilang kawawa. Papasok ka roon bilang saksi ng katotohanan." Kaigabihan, tumayo si Tela sa labas ng Marangyang Bulwangan kung saan gaganapin ang annual Mondragon Charity Gala. Nagniningning ang mga ilaw, dumaraan ang mga taong nakabihis ng magarang at sa loob ay naghihintay ang mga kaaway na minsan nang nagtangkang durugin siya. Huminga siya ng malalim. Nasa tabi niya si Calviero, maayos ang tindig ngunit seryoso ang mukha. Sa likod nila naroon sina Dali, Oriel, Doktora Solen, Mang Asyong, Brian at Manang Ismeria. Hindi na siya nag-iisa. "Handa ka na ba?" tanong ni Calviero. Tinignan ni Tela ang salamin ng pinto. Nakita niya ang sarili. Hindi na ang babaheng naninginig sa ulan sa tabi ng SUV, ngunit hindi niya rin kinalimutan ang babaeng iyon. Siya pa rin iyon, mas nasugatan lang, mas natuto, mas handang lumaban. "Oo," sabi niya, "buksan na natin ang pinto." Pagpasok ni Tela sa loob ng bulwangan, sandaling tumahimik ang mundo sa pandinig niya. Nagniningning ang malalaking chandelier sa kisame, kinikislap ang mga baso sa kamay ng mga bisita, at halos lahat ng taong naroon ay nakasuot ng magagarang damit na dati ay sa telebisyon lang niya nakikita. May mga negosyante, doktor, board members, donors, politiko at reporters na nakapuesto sa gilid ng entablada. Sa bawat sulok ng silid may mga matang lumilingon sa kanya. Ang ilan ay mausisik, ang ilan ay mapaghusga, at ang ilan ay halatang naghihintay na muli siyang matumba. Hindi siya sanay sa ganoong mundo. Kahit maayos ang suot niya, ramdam pa rin niya sa palad niya ang dating init ng bilaw ng balot. Kahit may perlas sa leeg niya, naaalala pa rin niya ang lumang tuwalya niyang pinangpunas sa dugo ni Calviero noong umuulan. Sa isip niya, hindi siya pumasok doon bilang babaeng gustong mapabilang sa mundo ng mayayaman. Pumasok siya doon bilang isang taong may hawak ng katotohanan na kailangang marinig. Sa kabilang dulo ng bulwangan, nakatayo si Teofrido Mondragon. Malinis ang pagkakaayos ng buhok, matalim ang tupi ng kanyang Amerikana, at kalmado ang nigit na parang walang bahid ng kasamaan. Sa tabi niya ay si Attorney Lysandro Velez, may hawak na leather folder. Ang mukha ay tila handang ipagtanggol ang pinakamalinis na tao sa buong silid, kahit siya mismo ang nagtatago ng putik. Nang makita nila si Tela, bahagyang tumaas ang kilay ni Teofrido. Parang hindi niya inaasahang magagawa pa niyang humarap, tapos madamay si Nilo, at tapos ikalat ang paninira. Lumapit si Calviero sa kanya at mahinang sabi, "Huwag mong tingnan ang dami nila. Tingnan mo lang ang dahilan kung bakit ka nandito." Tumingin si Tela sa gilid ng bulwagan. Naroon si Nilo. Hawak ni Aling Siona ang isang kamay at ni Dali ang kabila. Katabi nila si Mang Asyong. Nakasuot ng hiniram na barong na medyo malaki sa kanya, ngunit tuwid na tuwid ang tindig. Nandoon din si Doktora Solen, si Oriel, si Brian, at si Manang Ismeria na tahimik na tumanggo sa kanya. Huminga ng malalim si Tela. Nagsimula ang programa sa karaniwang pagbati. May musika,
may maikling video tungkol sa Mondragon Foundation, at may mga larawang nagpapakita ng mga batang natulungan ng charity programs. Ngulit habang pinapanood iyon ni Tela, lalo lang bumigat ang kanyang dibdib. Dahil sa likod ng mga larawang iyon ay may perang ninakaw, may mga peking pangalan, at may mga pasyenteng hindi natulungan dahil ginamit ng ilang makapangyarihan ang pondo para sa sarili nilang bulsa. Pagkatapos ng opening speech, umakyat sa entablado si Teofrido. Malakas ang palakpakan. Kilala siya bilang pinsan ni Calviero, isang respetadong executive at madalas na mukha ng charity events kapag wala si Calviero. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya. Malambing ang boses ngunit malamig ang mga mata. Ang gabing ito ay para sa integridad, para sa tiwala, at para sa kinabukasan ng Mondragon Foundation. Tumigil siya sandali at tumingin kay Calviero. Ngunit bilang bahagi ng pamilyang ito, tungkulin kong sabihin ang katotohanan kahit masakit. May mga pangyayari nitong mga nakaraang linggo na nagdulot ng alinlangan sa kakayahan ng kasalukuyang pamumuno. May mga desisyong emosyonal, may mga taong hindi kwalipikado ngunit binigyan ng kapangyarihan, at may mga ulat na kailangan nating harapin. Nagbulong-bulong ang mga tao. Ramdam ni Tela ang pag-ikot ng ilang tingin sa kanya. Umakyat si Attorney Lysandro dala ang folder. May hawak kaming psychiatric assessment at internal incident reports na nagpapakitang si Mr. Calviero Mondragon ay dumaranas ng severe paranoia matapos ang di umano'y kidnapping incident. Dahil dito, marami siyang naging padalos-dalos na pasya, kabilang ang paglalagay ng isang street vendor sa sensitive na proyekto ng foundation. Lumakas ang bulungan. Di umano? Biglang sabi ni Doktora Solen mula sa audience, sapat ang lakas para marinig ng mga nasa harap. Ngumiti si Lysandro. Doktora, magkakaroon tayo ng tamang pagkakataon para... Ngayon na, putol ni Calviero. Tahimik ngunit matalim ang boses niya. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumakad papunta sa entablado. Hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya nagpakita ng galit. Iyon ang mas nakakatakot sa mga nakakakilala sa kanya. Kapag tahimik si Calviero, ibig sabihin ay buo na ang kanyang pasya. Kung integridad ang pag-uusapan, huwag nating itago sa folder ang kalahati ng kwento, sabi niya sa microphone. Humakbang si Tela papunta sa entablado. Ramdam niya ang paninikip ng dibdib, ngunit hindi siya huminto. Nang hawakan niya ang microphone, sandali niyang nakita ang sariling kamay na bahagyang nanginginig. Hindi niya itinago iyon. Hindi niya kailangang magpranggap na hindi siya takot. Ako po si Maristela Quirante. Bago ako napunta sa proyektong ito, nagtitunda ako ng balot sa old terminal ng San Aurelio. Noong gabing umuulan, nakita ko si Mr. Calviero sa likod ng isang SUV. Nakagapos, duguan, halos hindi makahinga. Hindi ko alam kung sino siya noon. Ang alam ko lang, may taong mamamatay kung tatalikuran ko siya. Tahimik ang buong bulwagan. Hindi po yun drama. Hindi yun palabas. Hindi ko po ginusto ang nangyari. Dahil sa pagtulong ko, pinagbantaan ng kapatid ko. Tiniraan ako. Tinawag akong binili. Pero kung ang kapalit ng pananahimik ko ay magpatuloy ang pagnanakaw sa pondo ng mga hindi makapamamuhay na may karamdaman, hindi po ako tatahimik. Tumayo si Doktora Solen at inabot sa projector operator ang kopya ng medical report. Lumabas sa malaking screen ang dokumento. Oras ng pagdating ni Calviero sa klinik. Mga sugat sa katawan, marka ng gapos sa pulso, concussion assessment at pirma ng doktora. Ako ang gumamot kay Mr. Mondragon noong gabing iyon. Kung may gustong magsabing gawa-gawa ito, handa akong tumistigo sa korte. Sumunod na tumayo si Mang Asyong. Hawak niya ang USB kung saan nakalagay ang CCTV footage mula sa isang lumang tindahan sa terminal. Ako naman ang dispatcher na nakita ang batang itong tumakbo para humingi ng tulong. Sabi niya, bahagyang nanginginig ang boses, ngunit matatag. At ito ang kuha ng CCTV noong gabi. Lumabas sa screen ang madilim na video. Malabo-labo, ngunit sapat para makita ang itim na SUV. Dalawang lalaking nagmamadaling umalis sakay ng motorsiklo.
At ilang minuto matapos iyon, si Tela na lumalapit hawak ng maliit na flashlight. Walang script, walang camera crew, walang plano. Tanging isang babaeng lumapit sa dilim habang ang iba ay natakot. Nag-iba ang muka ng maraming bisita. Pagkatapos ay tumayo si Oriel. Namumutla siya, ngunit hawak niya ang makapal na folder ng financial trails. May mga ghost beneficiaries po sa foundation. Sabi niya, may mga supplier na peke, may mga resibong ginawa para sa gamot na hindi kailanman binili, at ang perang itinanim sa pangalan ni Miss Maristela Quirante ay dumaan sa account na konektado sa Veles Allied Procurement. Napalunok si Lisandro. That is a malicious accusation. Hindi po, sagot ni Oriel. May bank references, invoice numbers at matching approvals, at lahat ng approvals ay dumaan sa opisina ninyo. Nagkagulo ang bulwagan. Nagsimulang sumalita ang mga reporters. May ilang board members na tumayo at humingi ng kopya ng dokumento. Si Teofrido ay hindi na nakangiti. Ngulit ang pinakagulat ng lahat ay nang tumayo si Brian Altavela. Tahimik siyang lumakad papunta sa entablado. Hawak ang printed emails na ibinigay niya kina Tela. Ako si Brian Altavela, Operations Manager ng Community Kitchen. Sabi niya, noong una, nagduda ako kay Maristela. Inamin ko iyon. Pero pagkatapos kong makita ang mga utos na ipinapagawa sa akin ni Attorney Lisandro, hindi ko na kayang manahimik. Ipinakita sa screen ang mga email, mga utos na gumawa ng false incident report, mga linyang nagpapahiwatig na kailangang palabasing incompetent si Tela, mga pagbabago sa report upang suportahan ang peking narrative laban kay Calviero. Pinilit nila akong pumirma, sabi ni Brian, pero hindi ko ginawa at handa akong tumistigo. Nagsimulang umatras si Lisandro, ngunit hinarangan siya ng dalawang security. Si Teofrido naman ay biglang sumigaw. Lahat ng ito ay gawa-gawa. Manipulasyon ito ni Calviero. Ginagamit niya ang babaeng iyan para sirain ako. Tumingin si Tela sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala na siyang takot sa lalaking iyon. Nakita niya hindi isang makapangyarihang mondragon, kundi isang taong takot na takot mabisto. Kung wala kang kasalanan, mahinahon niyang sinabi, bakit kinailangan mong idamay ang kapatid ko? Napahinto si Teofrido. Sa likod ng bulwagan, pumasok si Inspector Vidal Hermoso kasama ang mga otoridad. Hindi sila dumating parang eksena sa pelikula na agad hinahampas ng posas ang lahat. Dumating sila dala ang tamang papeles, inisyuhang warrant para kina Rigor Malapad at Enzo Veneracion at supina para sa ilang dokumento ng foundation. Kasama rin sa listahan ng iimbestigahan sina Teofrido, Attorney Lisandro, Kapitan Roldan at Griselda Morante. Hindi natapos ang hustisya sa gabing iyon, ngunit doon nagsimula ang pagbagsak ng kanilang pader. Si Rigor at Enzo ay naaresto sa kasong kidnapping at illegal detention matapos magtugma ang CCTV footage, tawag sa cellphone at testimonya ni Nilo. Si Kapitan Roldan ay isinaalay sa preventive suspension habang iniimbestigahan ang pagtanggap niya ng pera kapalit sa pananahimik sa terminal. Si Griselda ay hindi agad nakulong, ngulit ipinasara ang iligal niyang lending operation at nagsampa ng reklamo ang mga pamilyang matagal niyang inabuso. Si Attorney Lisandro ay naharap sa kasong falsification, obstruction at conspiracy. Si Teofrido naman sa kabila ng pagtatangka niyang gamitin ang pangalan ng pamilya ay kinasuhan ng corporate sabotage, fraud at conspiracy sa pagdukot kay Calviero. Sa labas ng bulwagan, matapos ang gulo, umupo si Tela sa hagdan sa likod ng venue. Doon lang niya naramdaman ang panghihina. Sumunod si Nilo at umupo sa tabi niya. Ate, tapos na ba? Tumingin si Tela sa kalangitan. Hindi pa lahat, pero hindi na tayo nag-iisa. Lumapit si Calviero, ngunit hindi siya umupo agad. Maristela, salamat. Napatingin si Tela sa kanya at napangiting pagod. Ilang beses mo na po akong pinasalamatan. Hindi pa sapat. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, ituloy mo ang community kitchen. Huwag mong hayaang matapos lang sa kaso ang lahat. Tumanggi si Calviero. Iyan ang gagawin natin. Lumipas ang 1 taon. Ang kaso ay patuloy na umaayon sa korte, ngunit ang buhay sa San Aurelio ay nagsimulang magbago.
Ang Mondragon Street Vendors Development Center ay opisyal na binuksan sa dating abandonadong bahagi ng terminal. Hindi ito marangyang proyekto na puro ribbon cutting lang. May legal stalls para sa dating sidewalk vendors, maliit na klinik na pinamumunuan ni Doc Tasulen Sinus sa 1 linggo sa 2 araw, training kitchen na pinamumunuan ni Aling Siona at scholarship desk para sa mga anak ng tindera at driver. Si Tela ay hindi biglang naging mayaman parang nanalo sa loto, hindi rin siya ginawang reyna sa isang gabi. Nag-aral siya, nagkamali, natuto, nagpuyat sa reports at unti-unting pinatunayan na kaya niyang mamuno. Sa tulong ni Oriel, natuto siyang magbasa ng financial statements. Sa tulong ni Brian, nakalaunan ay naging totoong kakampi niya. Natuto siyang magpatakbo ng operasyon ng may sistema. Sa tulong ni Dali, hindi nawala ang koneksyon niya sa mga taong pinanggalingan niya. Si Nilo ay gumanda ang kalusugan, regular na ang check-up niya at nakapasok siya sa paaralang hindi siya tinitignan bilang kapatid ng babaeng siniraan kundi bilang batang lumalaban at nangangarap. Minsan kapag weekend, tutulong siya sa center sa pagbibigay ng libreng lugaw sa mga batang kalyehe. Si Mang Asyong ay naging transport coordinator ng bagong terminal program. Hindi na siya nakatambay sa lumang kubol na tinutuluan ng rain shed. May maliit niyang opisina, may electric fan at may sariling upuang laging ipinagmamalaki sa mga driver. Dati dispatcher lang ako. Biro niya minsan. Ngayon, may coordinator na sa pangalan ko, pero pareho pa rin. Ako pa rin ang sisigaw kapag mali ang pila ninyo. Si Dali naman ay nagkaroon ng sariling flower kiosk sa harap ng center. Hindi na siya palipat-lipat sa init ng kalsada, ngunit hindi pa rin nawala ang bibig niyang matalas. Kung wala akong sampagwita noong gabing iyon, lagi niyang sabi sa mga customer, hindi mahuhuli si Kapitan, kaya bumili na kayo, may history itong bulaklak ko. Si Aling Sona ay naging head trainer ng community kitchen. Sa kanya natutunang magluto ang maraming nanay, tatay at kabataang gustong magkaroon ng maliit na kabuhayan. Hindi lang recipe ang itinuturo niya. Itinuturo niya kung paano magtimbang ng puhunan, paano makipag-usap sa customer, at paano hindi mawala ng puso kahit mabagal ang kita. Lumipas pa ang 2 taon. Mas naging tahimik ang ugnayan ni Tela at Calviero, ngunit mas malalim. Hindi iyon pag-ibig na sumabog dahil sa pasasalamat. Hindi iyon romansa na binuo ng utang na loob. Dumaan iyon sa mahabang panahon ng respeto, pagkakasama sa trabaho, mga gabing pinag-uusapan nila ang problema ng center at mga umagang pareho silang tahimik na umiinom ng kape habang tinitignan ang mga taong unti-unting umaangat. Isang gabi, bumalik sila sa dating pwesto ni Tela sa lumang terminal. Iba na ito ngayon. Maliwanag na ang mga poste, maayos na ang stalls. Wala na ang dating bodega na kinatatakutan ng lahat, ginawa na itong storage at training room. Sa isang gilid, may maliit na symbolic stall na pinangalanang Balot ni Nanay Puring, bilang alaala sa pinagmulan ni Tela. Doon huminto si Calviero. Noong gabing iyon, sabi niya, akala ko katapusan ko na. Akala ko rin po katapusan ng tahimik kong buhay, biro ni Tela. Napangiti siya. Tama ka naman. Pareho silang natawa ng mahina. Pagkatapos, naging seryoso si Calviero. Hindi mo lang ako iniligtas mula sa kamatayan, Tela. Iniligtas mo rin ako sa pagiging taong puro pader ang alam itayo. Dahil sa iyo, natutunan kong ang kumpanya, ospital at foundation ay walang halaga kung hindi marunong lumapit sa totoong tao. Tumingin sa kanya si Tela. At ako naman, natutunan kong hindi lahat ng tulong ay bitag. May mga taong tutulong sa iyo para makatayo ka, hindi para hawakan ka sa leeg. Tahimik silang nagkatitigan. Walang engranding musika, walang palakpakan, walang kamera. Doon, sa dating terminal na saksi sa pinakamadilim at pinakamaliwanag na gabi ng buhay nila, inabot ni Calviero ang kamay niya. Hindi agad hinawak ni Tela. Tinignan muna niya ito, saka numingi. Sigurado ka? Mahirap akong mahalin, marami akong prinsipyo. Alam ko, yun ang dahilan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hindi bilang bayad sa utang na loob, hindi bilang gantimpala, kundi bilang simula ng pagmamahalang pantay, malinaw at pinili sa tamang panahon. 5 taon matapos ang gabing nakita ni Tela ang dugoang lalaki sa likod ng SUV, opisyal na binuksan ang San Aurelio Community Market and Care Center.
Naroon ang mga dating vendors, mga drivers, mga batang scholar, mga doktor, volunteers, at pamilyang dating pumipila sa tulong ngunit ngayon ay may sariling kabuhayan na. Sa harap ng gunsali, may maliit na plake. Para sa mga taong minsang hindi nakita, ngunit kailanman ay hindi nawalan ng halaga. Sa opening ceremony, hindi si Calviero ang unang nagsalita, si Tela. Nakasuot siya ng simple at maayos na damit. Nasa leeg pa rin ang perlas ni Manang Esmeria at sa mga mata niya ay naroon pa rin ang parehong tapang ng babaeng lumapit sa SUV noong gabing umuulan. Ang lugar na ito, sabi niya sa mikropono, ay hindi itinayo dahil sa awa. Itinayo ito dahil karapatan ng bawat taong marangal na naghahanap buhay na magkaroon ng ligtas na pwesto, maayos na tulong at pagkakataong umangat. Dati, akala ko sapat na ang mabuhay araw-araw. Ngayon, alam kong pwede pala tayong mabuhay ng may pangarap. Pumalakpak ang mga tao. Si Nilo, mas matangkad na ngayon at mas malusog, ay unang tumayo. Sumunod si Dali na halos mapasigaw sa tuwa. Si Aling Sona ay umiiyak habang pinapagalitan ng sarili dahil nasisira ang makeup niya. Si Mang Asyong ay ulit-ulit na pumapalakpak kahit namumuli na ang kamay. Si Doktora Solen, Oriel, Brienne at Manang Esmeria ay magkakatabing nakangiti. Matapos ang programa, lumapit si Calviero sa symbolic balot stall. Nandoon si Tela, hawak ang sandok ng suka, nakangiti habang pinapanood ang mga batang bumibili. "Balot po dyan," biro niya. Tumawa si Calviero. "Magkano?" "Sayo," kunwari isang nag-isip. "Mas mahal, milyonaryo ka." "Akala ko ba pantay-pantay tayo rito?" "Pantay-pantay sa respeto, hindi sa presyo ng balot. Mahal na ang puhunan ngayon." Nagtawanan ng nakarinig. Nagbayad si Calviero ng tama at nang iabot sa kanya ni Tela ang balot, saglit silang nagkatitigan. Sa simpleng sandaling iyon, bumalik sa kanila ang lahat. Ang ulan, ang SUV, ang takot, ang banta, ang luluhod sa terminal, ang eskandalo, ang pagligtas kay Nilo, ang gala, ang mga kaso, at ang mahabang taon ng pagbangon. Mulit wala ng sugat na nangingibabaw. Ang natira ay alaala, aral at pasasalamat. Sa huli, ang ginawa ni Calviero para magpasalamat ay hindi lang nagbigay ng bagong buhay kay Tela. Nagbukas ito ng pinto para sa buong komunidad na matagal nang naiwan sa dilim. At si Tela, ang dalagal minsang naglalakad sa ulan bitbit ang bilaw ng balot, ang naging patunay na kahit ang pinakamaliit na kabutihan, kapag ginawa sa tamang panahon, ay kayang ligtas hindi lang isang buhay, kundi maraming pangarap na muntik ng mamatay.